sa Hison Laboratory. Ako po, sakit na. Sakit na po. Kaya kung makapansin nyo, iba po itura ko sa kanila. Sila po mukhang gamot. Ako po yung mukhang masyente. Okay mo ba? Siyempre, lakas ng boses ko, tinig nyo po. So, magsasama-sama po tayo dito manalangin para po sa akin kung kapatid na siya. Mga analin. Ayun, masasama-sama po tayo ngayon para dito po, hindi po natin iniisip kung ano man po yung ating pinanampalataya, pinanampalataya ang hinihili po natin ang gawa ng ating Panginoon ay pagkakas po tayo sa ating panalangin para po sa ating kapatid na si Mama Annalyn. Na po, ang gagawin po natin sa bihila ay Annalyn, dahil yun po yung ibinigay sa kanya. Hindi po Mama Annalyn, Mami Annalyn po, hindi Annalyn. Okay mo ba? Sige po. Pwede na po kayo. Ayaw niyo po, diba? Ayaw niyo po kung makita ng malakihan. Pagkakataon na po. Sige po. Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumaating lahat. Mga kapatid sa ating kalumbayan at pamumuhila, nakikilala yung buong bayan ng Diyos sa binyag ng ating kapatid na si Annalyn. Ay nabahagi na ng pagkamatay ni Kristo. Ngayon naman sa kanyang kamatayan at natango ang buhay na walang hanggan. Tandaan natin sabi ng Panginoon, ako ang waling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay, at magsasama-sama sa piling ng ating Amang nasa langit. O maway ang mga Diyos na walang hanggan, hindi mo ang panalangin para sa anak mo na si Annalyn, na tinawag mo sa kabilang buhay. Pagkalooban mo siya ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan. Loobin mo siyang makaraang malwalhati sa pinto ng kamatayan upang matamasa ang buhay na walang hanggan. Sa piling ninyo mga banal, tanging amang si Abraham, ipagadya mo siya sa lahat ng masama. At sa araw ng muling pagkabuhay, gantimpalaang siya na kasama ang lahat ng mga banal. Patawarin mo ang lahat ng kanyang mga kasalanan at pagkukulang. Bigyan siya ng buhay na walang hanggan. Amen. Pwede na po magsiupo. Pagpapahayag salita ng Diyos, unang pagbasa, aklat ng karunungan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan, ang mga kaluluwa ng mga banal ay nasa kamay ng Diyos at hindi pa maaabot ng pagdurusa. Sa paningin ng hangal, sila'y mukhang mga patay at ang kanilang pagpanaw ay ituturing na isang kapighatian at ang kanilang paglisan sa atin. Ngunit sila'y nasa kapayapaan. Sapagkat kung sa harap ng tao'y tunay nga silang naparusahan, tatapot ang kanilang pag-asa ay buhay na walang hanggan. Bahagyang naparusahan, sila'y pagpapalain ng malaki, sapagkat sinubok sila ng Diyos. At napatunayan, karapat-dapat sa kanilang sarili. Tulad sa gintong nasa apian, sila'y sinusubok nilang wari mga alay sa pagkahain. Sila'y kinuha niya sa kanyang sarili. Sa panahon ng pagdalaw sa kanila, sila'y magniningning at sila'y sisikla
tulad ng kislap sa dayami. Hahatulan nila ang bansa at pangangasiwaan ang bayan at ang Panginoon ang kanilang magiging hari magpakailanman. Ang nagtiwala sa Kanya'y nasa Kanyang piling sa pamamagitan ng pag-ibig, sapagkat kalinga at habag ang taglay ng Kanyang hinirang. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating pong itutugon, Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay tanggulan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Tugon, ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Kung sinusunggaban ako ng masasama upang paslanin, nabubuwal ang aking kaaway at kalaban. Harapin man ako ng isang hugbo at di matatakot ang aking puso. Tugon, ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Kahit lusubin ako, mapanatag pa rin ako. Naniniwala akong madarang ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Tugon, ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. masigasig mong hintayin ang Panginoon. Pasilahin ang iyong puso at hintayin ang Panginoon. Tugon, Ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Nakikita ko po kayo sa Antipolo. Taga-Antipolo po kayo. Kilala niyo ako? Hindi. Dito po wala nakakilala sa akin. Yung first time lang po ako nakita. First time, Suertino. Pero yun nakita niyo ako ng personal. Malungkot, si nanay kanina nakikita ko, sabi nagbabasa, emosyonal na po. Kayo po yung mother niya. Siyempre, masakit na po. Masakit. Kasi ako po ay nawala na rin ng magulang. At nararamdaman ko yung sakit during the pandemic, nawala yung nanay ko. At ang masakit dito, hindi namin nalapitan. Ipinasok sa ospital, inilabas ako. At napakahirap ng mga panahon na yun. Napakaswerte pa rin natin dahil ito, hanggang sa huling sandali, kapiling natin si Mami Annalyn. Swerte tayo sa mga panahon na to. Kasi, noong mga panahon na to, during pandemic, bawal ka umubo. Kaya kapag ka nasasakyan ka, hindi ka ubo, pipigilin mo na naman. Alam niyo kung bakit? Maglalayo ka sa iyong tao. Pagdidirihan ka. Yun ang ginawa sa atin ng mundo. Pero napakasarap yung pangako po ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya gano'n sa banal na kasulatan na binasa po ng ating pong nanay. Sabi niya gano'n, ang mga kaluluwa ay huwag na natin pangambahan sapagkat sila'y nasa piling na ng ating Panginoon. Napakasarap nun. Kasi kapag ka namatay ka at naniwala ka kay Jesus, nasa piling ka niya. Hindi lahat nasa piling. Maraming hindi mapupunta sa piling ng Diyos kasi ito yung mga tao hindi naniniwala sa Kanya. Paano niya tatanggapin? Amen? Doon naman pumasok siya. Sabi niya gano'n, peace be with you. Samantalang, sino ba yung sumisigaw kay Jesus na ipako sa cross? Di ba tayo? Tayo yun. At yung mga kasamahan pa nila, isinisigaw na ipako ka sa cross. At habang buhat-buhat yung cross,
minumura natin, dinudura natin, sinisipa natin, tinatagtsakan natin, at ayaw pa natin bigyan ng inunit. Pero ito yung Jesus, nagbabalik, peace be with you. Napakabait. Wala pong halong sakit sa loob. Walang halong galit. At ito po yung Jesus na nakako sa atin, doon sa binasa kong banal na kasulatan sa sulat ng San Juan, sabi niya gano'n, pupunta ako ron. Saan daw po yun? Sa langit, sa tahanan ng aking Ama. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Mauna ko at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Napakabuting Panginoon, napakabuting Diyos. Mauna ko siya ron upang ipaghanda tayo ng matitirhan. Ito yung Diyos, ito yung si Jesus, na sa kabila ng ginawa natin, ipaghahanda tayo ng matitirhan. Kaya natin, yung taong nakasakit sa atin, kaya pa ba natin ipaghanda ng pintuan, pagbuksan ng pintuan sa ating tahanan? Baka malayo pa lang, pinagsasakan mo na. Pero ito yung Jesus. Tandaan mo mga. Amen? Amen. Ang sabi niya ni Jesus, siniyurbol niya na meron tayong kwarto sa langit. Sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. At pag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, sabi, ang linaw ko pag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako, sabi niya. Pangako niya yun, promise na yun. Babalik ako at isasama ko kayo. Sige, manalangin tayo. O Ama na puspos ng awa, Diyos ng lahat ng kaaluhan, sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Sige po. Ayan. Ang dilim ng kamatayan ay ginawa mong bukang liwayway sa panibagong buhay. Ipakita mo ang awa sa mag-anak na ito. At sa kanilang kalubayan, ikaw ang maging tagapagligtas nila na magdudulot sa kanila ng lakas ng loob. Sa kamatayan at pangungulila, ipalamang mong narito ka sa piling nila upang aliwin. Ang kamatayan ay nilupig na ng anak mong si Jesucristo, Panginoon namin na siya'y namatay dahil sa amin. At ibinalik sa amin ang buhay ng muling pagkabuhay. Ipagkaloob mo ang mong matanggap kami sa kanyang kaharian. At pagkatapos ng buhay na ito, ay makapiling muli namin ang aming kapatid na si Annalyn Yumao. Doon ay mapapawi ang lahat ng hirap at hapis. Sinasamo namin ito alang-alang kay Kristo, aming Panginoon na maghahari sa amin ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasalangit na, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Na
Nananalig kami na tulad ng mga namatay ay muli siyang mabubuhay na kasama ni Kristo sa huling araw. Nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa Kanya. Bilang tanda na iyong pagmamahal sa aming lahat at aming pakikisa sa lahat ng banal sa kalangitan. Panginoon, digin mo ang aming pananahin upang makapasok sa paraiso ng iyong lingkod. Alin kami sa aral ng pananampalataya upang pagdating ng panahon ay muli namin makasama ang aming kapatid. Salubungin kami ni Kristo at mapapiling sa kabilang buhay. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Analin, naway atid ka ng mga anghel sa paraiso. Sa iyong pagdating, tanggapin ka ng mga martir at dalhin sa banal na lungsod ang makalangit na Jerusalem. Malapit na matatapos na po tayo. Ang Diyos ay kapiling natin, siya ang Diyos ng lakas, tapang, kaaliwan, pag-asa at pag-ibig. Siya ang Diyos na nangakong papahirin niya ang lahat ng luha. Siya ang Diyos na yayakap sa atin at pupuno sa ating kahukaan. Kaya sa puso ng pagtitiwala sa Kanya, magpalaya tayo at maging malaya upang ipagpatuloy ang buhay. Hindi natin dapat tigilin isa pang hakbang sa ating paglalakbay pauwi kung hindi pagkalik sa Diyos na ating Ama.